nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Eto na nga mga kapatid, problema ng ilan po nating kapatid dyan ang pagkakaroon ng magaspang, makapal at bitak-bitak na sakong. Kala ko muka. Oo. Sorry. Sakong pala, sakong. Oo, easy. Ano nga ba ang dahilan nito at paano ito tatanggalin? Yan po ang sasagutin ng ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Morning, Good Doc! morning, Angela. Good morning, Mommy Dimples. Nako, hassle talaga ang bitak-bitak na sakong kasi minsan kumikirot din ito. Pero bago natin pag-usapan ang solusyon dyan, mga kapatid, panoorin muna natin to. Problema ng 45 anyos na si Carol ang pagbibitak-bitak ng kanyang sakong. Palagay niya, dulot ito ng kanyang trabaho bilang tindera sa palengke. Siguro kalalakad ito dun sa pagka namamalengke, ganyan, araw-araw. Hilig ako magbasa ng paa. Kasi lagi nga madumingan, di ba? Gusto ko laging babasahin ko para maalis yung dumingan sa paa ko. Sumubok daw si Carol ng iba't ibang produkto para tugunan ang bitak-bitak niyang sakong. Papahid ako ng mga lotion, pampalambot sa paa. Ano nga ba ang solusyon para sa bitak-bitak na sakong? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Okay, eto na nga, Doc. Bitak-bitak na sakong. Sakong ha, Mami Dim? Sakong, hindi pala mukha, hindi pala ugali. Naku, Diyos ko Lord. Pero di ba, Doc, kasi pagdating sa sakong, medyo sensitive tayo dyan. Alam mo kung bakit? Talos mga kababaihan, kasi nag-heels tayo. Yes, So, nakikita. kita mo, di ba? Oo. Alam mo, medyo ano ako dyan na, hindi ako judgmental na tao, pero pag nakikita ko, iniisip ko, hindi kaya siya nasasaktan. Di ba? Doc, bakit ba nagbibitak-bitak kasi yung sakong ng tao? Oo. Yes, okay, Mami Dims. Marami talagang dahilan kung bakit nagbibitak-bitak ang sakong. So, una na dyan, yung dry skin. Kapag masyadong malamig o tuyo yung panahon, yung klima, ayan, nagbibitak yung sakong. Pwede din ang pressure sa paa. Yung mga palaging nakatayo, mga palaging naglalakad, ayan. So, pwede din ang maling footwear. So, kapag hindi tama ang sukat ng sapatos na ginamit, ayan. Pag hindi kasi para sa'yo, huwag mo ipilit. Yan, no? Naku, pati Sa pala lahat sa ng sakong. Sa lahat ng bagay, pati sa pala yun, sakong no? kasama Yes, yan. pwede din ang kakulangan sa moisture. Ayan. At saka meron din mga medical na kondisyon, kagaya ng diabetes, mga thyroid disorders, at ang pabago-bagong panahon. Yun. So, ano po ba yung mga usual na sintomas kapag kami mga bitak-bitak ang sakong? Okay, so ang mga sintomas nito, una yung magagaspang na balat sa sakong. Tapos pwede din yung pangangapal sa paligid ng bitak. Pwede din itong sumakit o kaya kumirot, lalong-lalo na kapag sobrang lalim nito. At saka kapag may infection, ito ay namamaga at namumula. Ay, may mga pagganon pa pala. Yes. Akala ko kasi parang nagbibitak-bitak lang siya. Okay, eto Doc, kasi syempre kadalasan, lagi tayo napapaisip, paano ba ito pwedeng gawa ng paraan? Pero kung ako wala akong budget, ano ba yung mga home remedies na pwede dito? Yeah, good question, Mami Dims. Meron tayong mga home remedies para sa bitak-bitak na sakong. So, unang-una, ang gagawin natin, ibabad muna natin yung paa sa maligamgam na tubig. Hindi sa malamig, hindi sa mainit, kundi sa maligamgam na tubig. Oo. So, Warm. pagkatapos nito, lagyan natin ng moisturizer. Pag wala namang moisturizer, pwede ang coconut oil o kaya petroleum jelly. Pag wala rin ng mga ito, kung may tanim kayong aloe vera sa bahay, Pwede pwedeng rin. kunin yung gel, tapos yun yung ilagay. Ayun naman pala. Oo. So, yun yung po pwedeng gawin kapag nasa bahay. Pag nasa Alternative. bahay. Pero Yes, paano yes. ito ginagamot, Doc? Ayan, so paano ginagamot? Unang-una, magpakonsulta muna tayo sa Of doktor. course. Kasi kapag may infection, syempre magbibigay kami ng antibiotics. Okay. Tapos pwede din kaming magbigay ng mga foot creams na may salicylic at lactic acid. Kapag ito naman ay malala na, may procedure kaming tinatawag na debridement. So, ito yung tatanggalin namin yung patay na balat. Oo. Kayo yung magtatanggal, Kami ang kasi iba sila yung, Oo, di ba, wag niyong wag-wag. kutkutin. Nakakagigil Oo, kasi yun kinukut-kut minsan, eh, lalo kapag Oo. ikaw gigil na gigil ka na. Okay, eto naman Doc, paano naman maiiwasan? Kumbaga kung ako, wala pa ako talagang bitak-bitak na sakong, how do you avoid having it? Ayan, so para sa ating mga kapatid, ito po ang tips para iwasan ang pagbibitak ng sakong. So una, panatilihin po nating moisturized ang ating paa. Gumamit din po tayo ng sapatos na may sakong o proteksyon para sa tamang suporta. Iwasan po natin ang matagalang pagtayo
uminom tayo ng maraming tubig at gumamit ng medyas para maprotektahan ang sakong sa iritasyon. Ganda. Ang dami ko na namang natutunan. Maraming salamat, Doc Thank Richard. you, Doc. Lagi talaga ako nakikinig sa mga tips mo. Yung mga pa-aloe vera mo. Yung aloe vera Oo. plant, yan. Yung without aloe vera, that sa palagi house. natin yan nai-include, di ba? Maraming salamat, Doc Richard. And thank you, Mama Angela. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.